Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 301 hanggang Kabanata 310. Kabanata 301. So, isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Ken bago nag-usisa pa. Flynn cracked an awkward laugh bago nagpatuloy. So, I told my bodyguards to capture the lady so I could kiss her as a form of payment. Pakiramdam ko ay hindi ito malaking bagay. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas ang bodyguard niya at hindi siya nag-effort para alagaan ako. Sino naman ang babaeng iyon? Alam mo ba ang pangalan niya? After some thought, nagtanong si Ken. Dahil nagbabakasyon ang kanyang pinsan at may nangyari sa kanya sa lungsod na ito, natakot siya na magalit ang mga magulang ng kanyang pinsan kapag wala itong ginawa para sa kanya. Well, hindi ko alam. Hindi ako nagtanong. Isang mapait na tawa ang binitawan ni Young Master Flynn. Kung gayon, paano ako tatayo para sa iyo? Tinaman siya ng tingin ni Ken. Wala akong ideya kung sino ang taong iyon, at kahit nadalhin ko ang aking mga lalaki ngayon, sigurado akong wala na sila. Sa tingin mo ba hihintayin ka pa rin nila doon? Isipin mo na lang na malas. Mas mabuting pag-isipan kung paano haharapin ang mga ito kung magkikita ulit kayo sa susunod. Sige. I'll save it for the next time we meet, since the faces of both bodyguard and the lady were seared in my memories anyway. Pinakamabuting umaasa silang hindi na sila makakasama sa susunod. Kung ipapaalam ko sa kanila na ako, si Flynn Bane, ay hindi basta-basta na lang nila guluhin. Naikuyom ni Young Master Flynn ang kanyang kamao at galit na sumumpa. Matapos samahan si Miss Tanya na mamili ng 3 hanggang 4 na oras, napansin ni Jack na maaga pa, kaya't handa na siyang magpahinga ng mabuti sa silid na inayos ng pamilya Drake para sa kanya. Ang silid na inayos para sa kanya ni Miss Tanya ay isang silid sa ikalawang palapag ng isang mansyon. Ang pinsan ni Miss Tanya na si Ivan ay nakatira noon sa mansyon na ito. Nawalan ng mga magulang si Ivan sa murang edad, kaya pinalaki siya ni Old Master Drake. Ang babaeng ito ay nasiyahan sa pagbabakasayon at mahilig maglakbay sa lahat ng uri ng mga lugar at magsugal, kaya bihira siyang bumalik upang manirahan dito. Ang kwartong inayos sa kanya ni Miss Tanya ay nasa tabi niya. Bagamat ang pamilya Drake ay may naayos na tirahan para kay Jack, si Jack ay hindi nakatira dito nitong mga nakaraang araw. Araw-araw siyang umuwi para makasama ang kanyang asawa at anak na babae. Ito ang pinakamapalad na bagay na nagawa niya sa buong mundo. Pagkatapos ng tanghalian, aakyat siya sa itaas para umidlip sa tuwing walang magawa si Jack. Nang papasok na si Jack sa kanyang silid, narinig niya ang mga umaagos na tubig mula sa washroom sa dulo ng hallway. Umunat ang noo niya. Kakaiba iyon. Pinatay ko yung gripo nung naghugas ako ng kamay kanina. Baka nakalimutan kong eye off ito. Baka may sira na gripo. Habang nag-iisip si Jack, pumunta siya sa washroom sa dulo ng hallway para mag-imbestiga. Napansin niyang hindi nakasara ng maayos ang pinto at may malaking pagbukas. Sigurado si Jack na walang nakatira dito, kaya maaaring ito ay isang faulty tap o nakalimutan niyang patayin ito. Gayunpaman, nang bubuksan na sana niya ang pinto, tumigil ang pag-agos ng tubig at bumukas ang pinto ng banyo habang lumabas ang isang babae. Natigilan si Jack sa kanyang nakita dahil katatapos lang mag-shower ng babaeng ito at talagang. Kabanata 302. Ang huling inaasahan ni Jack ay isang babaeng nakahubad na walang tuwalya. Pinatuyo lang niya ng tuwalya ang basang buhok bago lumabas. Sandali siyang natigilan nang una niya itong makita. Kilabot, she yelled from the top of her lungs. Nakita niya si Jack na nakatalikod sa kanya, at sinamantalan niya ang pagkakataong pumasok sa kanyang silid at I-lock ito sarado. Mukhang pinsan ni Miss Tanya, bumalik na si Ivan. Jack chuckled walang magawa, hindi niya akalain na makikita siyang nakahubad ng ganoon. Kailangan niyang aminin na si Ivan ay may nakamamanghang figure. Tila mas matanda siya ng 2 hanggang 3 taon kay Tanya, mas mature siya hindi gaya ng mala prinsesa na si Tanya. Nagpasya si Jack na bumalik sa kanyang silid, nakangisi dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi sigurado kung patutol ang babaeng iyon o hindi. Hindi ito nangyari kay Jack dati. Siya ba ay walang takot ng matapang sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga kaaway sa larangan ng digmaan, ngunit ito.
Wala siyang ideya kung paano sisimulan ang damage control. Pagkaraan ng ilang sandali, galit na lumabas si Yvonne. Nagpalit siya ng mahabang puting damit at dumiretso sa kwarto ni Jack habang galit na nakatitig kay Jack. Kung ang isang titig ay maaaring pumatay, tila si Jack ay namatay ng higit sa 1,000 beses. May hawak siyang gunting bago itinutok kay Jack at tumahol, "Who the hell are you, creep? Paano ka lumitaw sa sambahayan ng pamilya Drake? Kung hindi ka maglinis, papatayin kita. Bodyguard ako dito, at ang kwartong ito ay inayos para sa akin ni Miss Tanya." Tinabi niya na maaari akong magpahinga sa silid na ito tuwing nakaramdam ako ng pagod at maaari rin akong manirahan dito. Paliwanag ni Jack matapos magpakawalan ng walang magawang tawa. "Bodyguard." Tumingin siya kay Jack nang may pagdududa bago tumingin sa kama nito. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga takip sa kama ni Jack ay nakasalansan ng maayos, bawat sulok ay ganap na nakahanay. Ito ay mas mahusay na nakahanay kaysa sa mga stack ng pinatuyong tofu. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang normal na tao. Pagkatapos ng ilang sandali ng sadyang pag-iisip, nagtanong si Yvonne, "Ikaw ay isang sundalo?" Pagkatapos ng lahat, ang mga bumalik na veterano lamang ang maaaring panatilihin ang gayong ugali. "Oo," tumango si Jack. "Ang pagiging bodyguard pagkatapos ma-discharge ay normal. Mukhang hindi ka nagsisinungaling sa akin kung tutusin." Tinitigan ni Yvonne ang lalaki. Sa simula ay galit na galit siya sa kanya, ngunit nang maisip niya ang lalaking ito na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan at palayasin ang kaaway, kumalma siya. Ang isang taong tulad nito ay maaaring hindi isang kilabot. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano siya hindi kailanman nakita ng sinumang lalaki sa paraang ginawa niya, nakaramdam siya ng dismaya at napahiya ng husto. "Oo, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ako mahilig magsinungaling sa tao." Isang awkward na tawa ang pinakawalan ni Jack. Napahiya siya sa nangyari kanina lang. "Pagkatapos sabihin mo sa akin ng tapat. Nakita mo na ba ang lahat ng mas maaga?" Tanong ni Yvonne habang nagngangalit ang mga ngipin. "Oo, lahat-lahat." Nakaramdam ng awkward si Jack. "Ikaw, ang B-start mo. Dapat ay sinasabi mong hindi na wala kang nakita sa sandaling ito." Yvonne stopped her feet furiously, angered at his all-too-blunt confession. "Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako mahilig magsinungaling sa tao. At saka, sinabi mo sa akin na maging tapat ka." Kabanata 303. Awkward na tumawa si Jack bago idinagdag. "Gayunpaman, napagtanto ko ang isang problema noong nakita kita kanina." "Anong problema ang nakita mo, creep?" Pakiramdam ni Yvonne ay mahihimatay na siya sa sobrang galit. Ang asungot ba ay magtuturo ng anumang mga kapintasan sa kanyang katawan? Hindi siya ganoon kakulay, hindi masyadong mataba at hindi rin masyadong payat. "Oo, may problema." Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumango si Jack. Papatayin kita." Hindi na napigilan ni Yvonne ang sarili. Kung sinabi ng bastos na ito na wala siyang nakita, magkukunwari siyang walang nangyari dahil inakala niyang alam niyang magpanggap at magpatuloy. Hindi niya inaasahan na siya ay masyadong tapat. Siya ay blunter kaysa sa isang bakal na pamalo. Bigla na lang siyang sinunggaban ng gunting sa kamay. Sa isip niya, ang pagpatay sa kanya ay parang pagtanggal sa isang bodyguard na walang pangalan, at ang pamilya niya kahit ang pinsan niya, ay walang sasabihin tungkol dito. Naku, paanong ang isang mahina at mahinang babae ay magiging katapat ni Jack? For his sake, tumayo agad si Jack at agad na hinawakan ang magkabilang braso niya. Sa bahagyang pagpisil, nahulog sa lupa ang gunting na nasa kamay ni Yvonne. Napahungol si Yvonne sa sakit. Sa kanyang sakit, nawalan siya ng balanse habang nakatsinelas at nahulog siya kay Jack. Dahil sa lakas, magkasabay silang natisod at napahiga sa kama. "Ikaw, gumagapang ka." Hindi makapaniwala si Yvonne na nasa higaan siya ng estranghero na may ganitong kilabot. Namula ng husto ang kanyang mga pisngi, at pakiramdam niya ay hindi siya makapagsalita. "Lady, you have to understand na ikaw ang naniningil sa akin. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko, okay? Hindi ko inaasahan na madulas ka." Ang hindi makatwirang binibini na ito ay nagpapahirap sa kanya. Ang kanyang asawa ay mas mahusay at hindi kailanman magiging tulad ng babaeng ito na baluktot ng katotohanan.
At saka, sino ba naman ang hindi magdadala ng pamalit na damit at maglalakad pabalik sa kani-kanilang kwarto pagkatapos nilang maligo? Isa pa, hindi naman ako ang unang nagbukas ng pinto. Nag-walkout ka mag-isa. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Itinulak si Yvonne sa kanyang limitasyon. Naglakas loob itong si Jerk na ilabas iyon. Paano ko malalaman na may pupuntahan dito? Nakipagtalo siya. Ako ay nakatira mag-isa dito kahit na noon at kahit na ang mga kasambahay ay hindi kailanman aakyat sa itaas. Paakyat ng pader si Yvonne. Ngayon ba ay isang pinagsama-samang halaga ng malas na 8 buhay? Agad siyang tumalikod at sumandal sa katawan ni Jack. Gusto niyang sakalin hanggang mamatay ang asungot na ito. Pero, hinawakan ni Jack ang magkabilang kamay niya. Hindi siya makawala sa pagkakahawak nito. Damn, cousin, medyo mabilis ang pag-usad mo, hindi ba? Ang huling inaasahan ni Yvonne ay ang kanyang pinsan sa pintuan. Parehong natakot sina Jack at Yvonne sa sandaling iyon. Napatingin si Jack kay Yvonne sa ibabaw niya habang si Yvonne naman ay nakatitig kay Jack sa ilalim niya. Namula agad ang mga mukha nila. Bilasan mo at bitawan mo ako. Umungol siya bago bumaba sa katawan ni Jack, namumula ang mukha. Ang gusto lang niyang gawin kanina ay sakalin si Jack hanggang mamatay, wala nang iba. Gayunpaman, ang posisyong iyon na kinalalagyan niya ay magpapaubo ng dugo sa sinuman. Na-misunderstood mo, Miss Tanya, walang nangyayari sa atin. We're just, well, wrestling. Umangon si Jack at inayos ang kanyang damit. Huwag mo kaming intindihin, pinsan. Hindi ito ang iniisip mo. Nakaramdam ng hiya si Yvonne. Alam ko. The love at first sight kayo, tama ba? Mapaglarong tumawa si Tanya at idinagdag, hindi ko akalain na magiging dominant ka pala, pinsan. Gayunpaman, pareho kayong pabaya habang gumagawa ng mga bagay na ganoon. Dapat mong isara ang pinto. Nakakahiya kung may nakakita sa inyo. Hindi nakaimik si Yvonne. She was doomed since we know what you did, ay nakasulat sa buong mukha ni Tanya. Sa paghusga sa kanyang hitsura, ang pagsusumamo at pagpapatunay sa kanyang kawalang kasalanan ay hindi nagagana. Kabanata 304. Isara mo ang sarili mong pinto. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Tanya? Ganon ba akong klaseng tao? Nababaliw na si Yvonne sa sobrang galit. Hindi mahalaga kung gaano siya kagwapo, madiin niyang tugon, hindi lang ako makitulog sa kanya noong kakakilala pa lang namin. Hindi ako obsessive lover. Hindi ako bumibili. Nagtitiwala ako sa nakikita ko, at nakita kong literal na nasa ibabaw kanya. Hindi naman pwedeng peke yan ngayon, di ba? Umadjeject si Tanya at idinagdag. Oh, pinsan, malamang na nagmumura ka tungkol sa kung paano ako pumasok sa gayong maling sandali, at kung dumating lang ako mamaya. Miss Tanya, na-misunderstood mo talaga kami. Walang nangyari sa atin, at alam mo na may asawa na ako. Walang magawang paliwanag ni Jack. Naisip niya na baka magkaroon ng mental breakdown si Yvonne kapag hindi niya na-resolve ang hindi pagkakaunawaan. Oo. Paano ko kaya siya magugustuhan? Hindi ko nga alam ang pangalan niya eh. Nakahinga ng maluwag si Yvonne at mukhang si Jack ay mabait na tulungan siyang magpaliwanag. Kailangan mo bang malaman ang pangalan ng taong iyon kapag mahal mo ang isang tao? Paano kung piliin mong tumakas kasama siya, pinsan? Hindi ko kaya yung ginawa mo kanina. Masyadong matapang iyon. Patuloy ang pang-aasar ni Tanya sa kanya habang nagkomento. Kung pumasok ako ng masuli dito, hulaan ko na baka buntis ka pa, hindi ba? Tanya Drake, sisikelan kita. Si Yvonne ay ganap na natarante at hindi makapagsalita. Okay lang, Yvonne. Sabihin mo sa akin kung gayon. Bakit ka nasa ganoong posisyon kung hindi ka gumagawa ng mga sanggol sa kanya? Biro ni Tanya sa pagitan ng pagtawa. Tinubukan ko lang siyang sakalin. Sakalin mo siya hanggang mamatay. Galit na pinandilatan ni Yvonne si Jack. Bakit? Pagkakilala lang kayo, at ganito ang pakikitungo mo sa kanya. Hindi nito dapat ginagarantiyahan ang ganoong tugon, tama ba? Baka sa mukha ni Tanya ang pagtataka. You see, this trip, gustong ipaliwanag ni Yvonne ang lahat ngunit nasumpungan niya ang kanyang sarili. Gusto ba niyang sabihin kay Tanya ang tungkol sa kung paano nakita ng lalaking iyon ang lahat ng matapos siyang maligo? Nakakahiya naman sa kanya kung malalaman ito ni Tanya.
Dahil ano ba talaga? Lalong naguluhan si Tanya nang tumigil si Ivan sa kanyang pangungusap. Ito ay hindi tiyak kung ano ang eksaktong nangyari sa pagitan ng dalawang ito. After some thought, Ivan explained, wala. Ang sinasabi ko lang, paano makakatira ang lalaking ito sa taas din naman ako nakatira? Hindi siya mabubuhay dito. Paano kung ang lalaking ito ay naging isang kilabot? At ano ang dapat kong gawin kung pumasok siya sa aking silid sa kalagitnaan ng gabi? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip at tinahol niya ang kanyang pinsan. Tanya, paano ka magtatalaga ng bodyguard na tumira sa mansyon na ito? Not to mention, isang kwarto sa tapat ko, damn it. Napabuntong hininga si Tanya. Mahal na pinsan, ito ay inayos ng aking ama. Wala akong masabi sa bagay na iyon. At saka, wala kang ideya kung gaano kalakas si Jack. Ang pamumuhay sa tabi mo ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad, alam mo ba? Isa pa, napakagaling niyang makipaglaban. Nasa labas ako ng shopping ngayon at binubuli ng mga tao dahil si Jack lang ang kasama ko. Mag-isa niyang inalagaan ang mga bodyguard ng lalaking iyon. Paliwanag ni Tanya. Okay, fine, makapangyarihan siya. Ganun pa man, lalaki siya at sa tapat ng kwarto ko nakatira. Angkop ba ito? Paano kung ipanganak siya ng pagnanasa balang araw? Hindi ba ako magiging? Kabanata 305. Hindi nagustuhan ni Ivan si Jack na nakatira dito dahil ayaw niyang makita ang lalaking iyon. Nagulat siya sa sumunod na sinabi ni Jack. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa'yo. At saka, mukhang 10 beses na mas maganda ang asawa ko kaysa sa iyo, kaya sa tingin mo susubukan ko ang kahit ano. Ako ba, isang veterano, ay gagawa ng isang bagay na kasing tanga ng pananakit sa isang babae? Ikaw, ang sinabing iyon ay ikinagalit ni Ivan. Hindi lamang nakita ng haltak na ito ang lahat, ngunit ipinahiwatig din niya na siya ay mukhang malabo at hindi kasing ganda ng kanyang asawa. Sino ba naman ang hindi titingin sa kanya ng ilang beses sa tuwing nasa labas siya ng shopping? Dapat alam niya iyon. Si Ivan ay lubos na kumpiyansa sa kanyang sariling hitsura dahil ang mahahabang binti niya ay medyo maganda. Siya na ba ngayon? Medyo curious akong malaman kung sino ang asawa mo. Kung may pagkakataon sa hinaharap, gusto kong makita sa sarili ko kung gaano siya kaganda na maging 10 beses na mas maganda kaysa sa akin. Tika ni Ivan, naka-cross arm sa kanyang dibdib. Halatang nagyayabang itong si Jerk. Paanong magpakasal ang isang bodyguard sa mas maganda kaysa sa kanya? Natawa si Jack sa sinabi niya. Tingnan natin kung may pagkakataon. Pagtingin sa oras, sabi niya, gabi na, 5 PM na ako uuwi ngayon. Balak ko sanang magpahinga saglit pero nagulat ako sa mabangis na babaeng ito kaya hindi ako nakaidlip. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang lumabas ng pinto at mabilis na bumaba. Naguguluhan, tumingin si Ivan sa kanyang relo sa kanyang pulso. Diba 4:30 PM pa lang? Tinuro niya. Paano siya makakalis sa trabaho ng ganoon lang? Isa pa, hindi ba niya dapat ipaalam sa kanyang kapitan at tanungin kung papayag ba siya o hindi? Paano ito bodyguard? Namumuhay na siyang parang young master ngayon. Napangisi si Ivan. Tibakin mo siya. Kailangan tanggalin ang isang bodyguard na ganito. Tanya, kailangan mong tanggalin siya. Nang walang gaanong pag-aaliw sa kanyang pinsan, nakangiting nagsalita si Tanya, Ivan, hindi pa nga tuyo ang buhok mo. Kakatapos mo lang maligo ha. Huwag kang masyadong mapagod. Ang pagtanggi mong makipagkita sa kanya ay hindi dahil sa pagpasok niya habang naliligo ka, ngayon ba? Namula ng husto si Ivan matapos marinig ang pahayag na iyon. Imposible, mariing tanggi niya. Tanya, hindi ka ba nagbubuga ng mga kalokohan tulad ng mga ito, nakuha mo iyon? Magagalit ako kung patuloy kang gagawa ng mga walang basang pahayag. Ano ba kasing kinakabahan ka? Binibiro lang kita. Isa pa, may tiwala ako na nilock mo ang pinto habang naliligo ka. Hindi siya maaaring pumasok sa iyo, hindi ba? Natatawang dagdag ni Tanya, hindi siya ordinaryong bodyguard, alam mo. Ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, at kahit si Harvey ay hindi katugma para sa kanya. Higit sa lahat, pinaghihinalaan namin na siya ay may napakalapit na kaugnayan sa Diyos ng Digmaan. Diyos ng Digmaan. Napabuntong hininga si Ivan nang marinig niyang binanggit ng kanyang pinsan ang God of War.
Ang Diyosa ng digmaan ba ang pinag-uusapan mo, Lana? Nauutil niyang sabi. Oo, siya. Tumanggo si Tanya habang nagsasalita. Ngayon na ba? Paano maibabahagi ng isang veterano ang anumang anyo ng relasyon sa Diyos ng digmaan? At saka, kung ganoon nga, bakit pa siya magtatrabaho bilang bodyguard? Hindi magiging bodyguard ang isang taong ganoon kataas ang katayuan, di ba? Bahagyang nag-aalinlangan pa si Yvonne tungkol sa kilabot na iyon na may anumang anyo ng relasyon sa Diyos ng digmaan. Let me explain, panimula ni Tanya. Noong nagbabalik ang Diyos ng digmaan, ang aking ama ay nagsumikap ng husto upang malaman kung aling pribadong jet ang kanyang sinasakyan para sunduin siya. Hindi niya inaasahan na bababa si Jack sa jet kasama ang God of War, nagpatuloy si Tanya. So, naisip namin na kahit na hindi God of War ang taong iyon, at least he shares quite the unique bond with the God. Tinabi ng aking ama na ang pagpapasaya sa kanya ay kapareho ng pagpapalugod sa Diyos ng digmaan. Kaya naman, ang pagtatrabaho niya rito sa amin ay isang magandang bagay. Ang isang buwan ng sahod na 20 milyon ay medyo sobra na ngayon, hindi ba? Yvonne pouted her lips habang sinasabi iyon. Hindi naman masyado. Sabi pa nga ng tatay ko dito lang siya nagtatrabaho dahil maganda ang mood niya. Ang presyong ito ay talagang medyo mababa. Umalaklak si Tanya at sumimangot, nagtitiwala din ako sa hatol ng aking ama. Out of the blue, isang katulong mula sa ibaba ang tumawag kay Tanya. Hindi maganda, Miss Tanya. Malapit nang sumiklab ang away. Kabanata 306. Isang away. The moment they heard that, parehong nagkatitigan sina Tanya at Yvonne bago sila nagmamadaling bumaba. Pagkalabas pa lang nila sa main entrance ay may nakita silang matipunong lalaki na nakatitig kay Jack. Ito ang punong commander. Si Kyle Jones. Ang lalaking ito ay natutuwa sa pakikipaglaban sa mga tao. At sa sandaling malaman niya ang tungkol sa isang bahagyang mas makapangyarihang lalaki na pumasok sa pamilya Drake, gusto niyang makipag-spar sa kanya. Kung hindi, palagi niya siyang inaasar. Pakiramdam ni Tanya ay wala nang magawa nang mapansin niya ang punong commander na si Kyle. Si Jack ay isang taong itinuturing na espesyal ng pamilya Drake, ngunit hindi sila masyadong halata tungkol dito. Sasaktan kaya ni Kyle si Jack? Kung gagawin niya, ito ay masama. Siyempre, ang bagay tungkol sa pleasing Jack ay dapat panatilihing pribado sa lahat ng oras, alam lamang sa mga miyembro ng pamilya. Sige, Kyle. Narinig ko na siya ay talagang makapangyarihan. Mababaliw ka sa kanya, sabi ni Yvonne habang kumikinang ang mga mata dahil sa pananibik sa kanya. Sa isang sparring match sa pagitan ng dalawang makapangyarihang tao, isang top ang magsenyas ng pagtatapos ng laban. Gayunpaman, may kasabihan tungkol sa pagkabulag ng mga kamao at may mga taong masasaktan kung pareho silang lumaban. Natural na matutuwa si Yvonne na panoorin si Jack na binubugbog. Ano sa Earth ang sinasabi mo, pinsan? Inilibot ni Tanya ang mga mata kay Yvonne. Turning to Kyle, she spoke. Kyle, wala na siyang trabaho, kaya huwag mo na siyang guluhin. Hayaan mo na lang siyang makaalis sa trabaho. Bodyguard din siya ng pamilya Drake, kaya hindi na kailangang makipag-spar sa gusto mo. Miss Tanya, kilala mo ako. Sa tuwing makakatagpo ako ng isang makapangyarihang tao, nararamdaman kong kailangan kong makipagkompetensya. Kung hindi, hindi ako makakatulog. Narinig kong natalo ng lalaking ito si Harvey. Kaya gusto kong subukan para makita kung sino ang mas malakas sa pagitan natin. Habang nakatitig si Kyle kay Jack, makikita ang apoy ng labanan na nagninanga sa kanyang mga mata. Medyo excited daw siya. So, ikaw si Kyle. Kalmado ang mukha ni Jack habang nagpatuloy, narinig ko ang tungkol sa iyo 2 araw na ang nakakaraan, at talagang baliw ka. Ipaglalaban mo ang sino mang makita mo. Kung tama ang hula ko, baka hindi ka mapapantayan sa 3 major guardians ng pamilya Drake. Nang marinig iyon ni Kyle ay napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Oo, hindi ako kapare sa kanila, pag-amin niya. Alam kong makapangyarihan sila. Pero na-challenge ko na sila noon at natalo ako ng kasiya siya. Taglit na huminto. Nagpatuloy si Kyle. Gayunpaman, hindi pa kita hinahamon. Kaya gusto kong tapusin ito para makita kung sino ang mas makapangyarihan. Retiradong veterano na ako. At hindi ako mahilig pumatay.
Si Jack ay naginat at iminuwestro sa kanya gamit ang kanyang daliri bago sinabing, "Gayunpaman, ikaw ay humahad lang sa akin sa pag-uwi. Tinasayang mo ang oras ko, at nakakainis ako dito. At saka, kung hindi ko lalabanan ang isang tulad mo, kakapit ka sa akin na parang brown sugar. Sa makatuwid, maaari lamang akong sumang-ayon sa iyong hamon. Sige. Dahil pumayag ka, don't mind if I do." Tumawa si Kyle. Sa pamamagitan ng isang stomp ng kanyang mga paa, siya lunge, direkta sa Jack. Inuyam niya ang kamao na kasing laki ng sandbag at diretsong sinisingil si Jack. Naglalabas ito ng napakapangangilabot na shockwave sa paligid ng kanyang kamao. Nakakatakot ang pag-atake. Nalaman niya ang tungkol kay Jack sa huling 2 araw. Ang taong ito ay hindi na kailangan pang pumasok o lumabas mula sa trabaho at maaaring lumabas at umalis sa mansion ng pamilya Drake kung kailan niya gusto. Ito ay labis na kawalang galang sa kanya bilang punong commander, kaya kailangan niyang turuan ang taong ito ng leksyon. Siyempre, hindi mahalaga kung iyon ang kaso o hindi. Hahanapin pa rin niya si Jack para makipag-spar para ikumpara ang kanilang mga antas ng kapangyarihan. Gayunpaman, handa siyang talunin si Jack dahil sa labis na kawalang galang. Nang mapansin ni Jack na dumiretso na ang pag-atake nito sa kanya. Hindi lang siya umiwas o nakaangkla sa kanyang mga paa, ngunit ang kanyang kamao ay sumahubong sa suntok ni Kyle at naging dahilan para mapa-address si Kyle. Isang nakakabinging tunog ng impact ang maririnig ng magsalubong ang magkabilang kamao. Sumunod na alam ng sino man, agad na napa-atras si Kyle bago natisod ng 7 hanggang 8 hakbang pa-atras. Mariin niyang itinukod ang kanyang mga paa sa lupa upang mapanatili ang kanyang balanse. Hindi pwede. Kabanata 307. Nagulat at nadismaya si Ivan nang malaman niyang hindi siya katapat ni Jack. Ang akala niya ay mapapawi ni Kyle ang kaunting respeto sa asungot na iyon, ngunit sino ang nakakaalam? Natalo ka. Nagpakawala ng isang nasisiyahang tawa, sinabi ni Jack, "Kung alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, lumayas ka sa harapan ko. Kailangan kong magmadaling umuwi." Hindi nagulat si Kyle, ang lakas ng lalaking ito ay hindi makatao. Hindi lamang siya mas malakas kaysa sa kanya, ngunit siya rin ay napakabilis. Ramdam na ramdam niya kung gaano kabila si Jack nang pakawalan niya ang kanyang atake. Gayunpaman, hindi siya iginagalang ni Jack sa pamamagitan ng pag-angkin na siya ay natalo noong siya ay nasa ibabang kamay kanina. Masyado kang masungit. Sa kanyang dagandong o hindi kasiyahan, saka siya muling nagpadyak sa lupa bago siya tumalon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, bumuo ng isang mahigpit na malaking kamao bago hinampas si Jack. Nang tumangala si Jack, ang magkabilang kamao ni Kyle ay pinagdikit na parang martilyo na malapit nang ibagsak ang kanyang ulo. Mukha kang tumetalon na pulaka. Hindi na napigilan ni Jack ang tawa nang mapansin ang itsura ni Kyle. Pagkatapos, sa isang pagtapak ng kanyang paa, siya ay tumalon at kahit papaano ay nawala sa manipis na hangin. Mabilis na dumapo ang magkabilang paa ni Jack sa likod ni Kyle habang tinatapakan ito. Natigilan si Kyle sa pagkakatapak ni Jack bago marahas na bumagsak sa lupa. Napakasakit sa kanya, pakiramdam niya ay madudurog na ang 4 na paa niya. "Nagbigay ka ba?" Mahinahong tumawa si Jack bago nagtanong, "Kung gusto talaga kitang ipaglaban, namatay ka na sana ng 100 beses. Ngunit kailangan kong ibigay ito sa iyo. Ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban ay medyo mas mahusay kaysa kay Harvey. Pagbigay. Sumuko ako. Paanong hindi siya susuko kung may nakatalikod? Hindi niya kayang makipagkompetensya sa bilis ni Jack, kaya paano pa siya makakalaban? Ngayon, hindi man lang kino-question ni Kyle ang pahayag ni Jack. Kung gusto siyang suntukin ni Jack, hindi siya makakalaban. Nagulantang na naman si Tanya sa sobrang daling ibinaba ni Jack kay Kyle. Tila kahit na ang 3 pangunahing tagapangalaga na nakatago sa kanilang pamilya Drake ay hindi magagawang gawin iyon. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay talagang hindi magiging isang sundalo lamang sa larangan ng digmaan. Siya ay hindi bababa sa isang marshal o isang hari ng digmaan. Mukhang totoo ang hula ng kanyang ama. Umalaklak si Jack at dumiretso sa main exit nang hindi lumilingon. Dumapit siya sa kanyang Porsche at pagkatapos ng ilang pag-iisip ay tumawag kay Tanya. "Miss Tanya, kung may magtanong tungkol sa Porsche ko."
Maaari mong sabihin sa kanila na regalo ito ng pamilya Drake mo, tapos sasabihin ko na ako mismo ang bumili. Nang matapos magsalita si Jack ay agad siyang nagmaneho. Ano? Anong ibig sabihin nito? Nais niyang sabihin mo na ang kotse na binili niya para sa kanyang sarili ay regalo mula sa iyo. Pagkatapos ay banggitin ang tungkol sa pagbili niya mismo. Halos mahimatay si Yvonne sa pagkalito nang marinig ang sinabi ni Jack. Ang weirdo talaga ng lalaking ito. Yung brat. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Miss Tanya bago nagpaliwanag, ayaw ng lalaking ito na malaman ng sino man na mayaman siya. Kaya gusto niyang sabihin ko na niregaluhan ko siya. Kung gayon bakit gusto pa niyang i-claim na siya mismo ang bumili nito? Naguguluhan pa rin si Yvonne. Ang kanyang biyanan ay medyo mapagmataas sa kalikasan. I'm guessing it was his mother-in-law who wanted him to tell everyone that. Umisi lang si Tanya at idinagdag. Kung gumugugol ka ng mas maraming oras sa kanya, makikita mo siyang kawili-wili. Ayokong gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Nahihiya si Yvonne dahil napahiya siya sa una nilang pagkikita. Kung ilang beses pa silang nagkita, hindi sigurado kung anong uri ng mga nakakatakot na bagay ang mangyayari. Kabanata 308. Matagal nang nakauwi si Jack. Matapos ay parada ang kanyang sasakyan sa malapit na bakanting lugar, pumasok siya. Ang hindi niya inaasahan ay narinig ang boses ni Ken at Neil na nagmumula sa loob habang papalapit siya sa pinto. Tita, panimula ni Ken. Na may ngiti sa labi habang nagsasalita. Alam mo naman na maganda ang relasyon namin ni Selena noon pa man. Kaya lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ni Selena. Habang nagsasalita siya, agad niyang sinabi, tingnan mo, ang mga larawang ito ay hindi maaaring magkamali. Ang babaeng ito ay dapat na mayaman at nakakabaliw na mayaman. Ang makinang na perlas na iyon, aba, nanalo siya sa auction na may 500 milyong dolyar. Kailangang maging sugar baby si Jack para makasama ang mayayamang babaeng ito. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Jack habang nakikinig sa pintuan. Ito ang sinabi ni Michael kay Fiona noon, at parehong galit sina Fiona at Selena dito. Matapat niyang ipinaliwanag sa kanila na ang taong iyon ay ang Diyosa ng digmaan at kaibigan niya. Sa kanyang pagkadismaya, hindi siya pinaniwalaan ni Fiona at Selena. Kahit na pagkatapos niyang sabihin kay Selena na ang Diyos ng digmaan ay kanyang disipulo, hindi pa rin siya kumbinsido. Nakabutihang palad noong gabing iyon, bagamat nalampasan niya si Neil, dinala ng amo ng pamilya Hugo si Neil upang humingi ng tawad. Tumaan ang insidente ng ganoon lang. Pumayag pa si Selena na bigyan siya ng huling pagkakataon, kailangan niyang tuparin ang lahat ng ipinangako niya sa ika-70 kaarawan ng kanyang lolo. Kung hindi siya maniniwala sa kanyang kalokohan at hihiwalayan din siya. Parang lumipas na ang bagyong iyon. Hindi niya inaasahan na magpapakita talaga ang parehong Beastard, Ken at Neil at ihahatid ang bagay na iyon kay Fiona habang nasa trabaho siya. Nakabutihang palad, maaga siyang nakaalis sa trabaho at hindi pinaghigpitin ng normal na oras ng trabaho. Nagawa niyang mag-eavesdrop sa usapan nila. Sa sandaling ito, nagsalita si Fiona, ang totoo, pumunta rin si Young Master Michael para ipaalam sa akin ang tungkol dito noon at ipinakita rin sa akin ang mga larawan, pero ayaw umamin ni Jack. Anong choice ko? Bukod pa rito, hindi gaanong mapatunayan ang larawang ito. Maliban na lang kung maaari kayong magpakita sa akin ng mas intimate na larawan. Hindi gaanong nagpapatunay ang larawang ito. Dumamlam ang ekspresyon ni Neil habang iginiit, tita, tingnan mo lang itong babae. Tignan mo kung gaano kakulit ang itsura ng babaeng ito, at bagaman hindi nalantad ang kanyang mukha, walang dad ang kagandahan siya. Siya ay mayaman at maganda, at nangyari ito sa oras ng trabaho. Sa tingin mo ba normal lang na makasama siya ni Jack? Nagpakawala ng mahinang tawa si Fiona at sinabing, ito ay hindi normal, ngunit anong pagpipilian ang mayroon tayo kapag si Jack ay hindi umamin na siya ay isang sugar baby. At saka, sinabi niya na ang taong ito ay ang Diyosa ng digmaan at sila ay magkaibigan. Hindi kami naniniwala sa kanya, ngunit siya ay napakatigas tungkol dito. Diyosa ng digmaan. Parehong nagkatitigan sina Ken at Hugo, iniisip kong mali ba ang narinig nila. Nang maghanap sila ng mga larawang may kaugnayan sa Goddess of War online, siya ay medyo lalaki at nakakatakot sa mga tao. Ang babaeng iyon noong araw na iyon ay nakasuot ng sexing palda habang inilalantad ang kanyang mga hita.
Dalawang magkaibang estilo iyon. Ang diyosa ng digmaan na iyon ay talagang may feminine side. Nang maisip nila ang katawan ng diyosa ng digmaan, napalunok sila. Kung iyon talaga ang diyosa ng digmaan, magiging kaakit-akit siya sa paraan ng pananamit niya. 5 taon pa lang siyang sundalo. Paano kaya niya makikilala ang isang taong tulad ng God of War? Siya ay tahasang nagyayabang. Naniniwala ba talaga si Selena sa kasinungalingang ganito? Tanong agad ni Ken. Siyempre ayaw ng anak ko. Gusto pa niyang sipin si Jack ng gabing iyon. Gayunpaman, hindi ka ba dinala ng iyong ama dito para humingi ng tawad, young Master Neil? Binigyan pa niya kami ng $300,000. Kinuha ko ang pera habang pinayagan si Jack na manatili ng gabing iyon. Marahil ay para sa bata at dahil sa hindi sapat na larawan upang patunayan ang marami. Kaya binigyan siya ni Selena ng isang huling pagkakataon. Kung hindi matutupad ni Jack ang kanyang mga pangako, sisipain siya ni Selena palabas. Ipinaliwanag ni Fiona ang sitwasyon. Kabanata 309. Parehong sina Ken at Neil ay parang may bumbilya na lumiwanag sa kanilang mga mata. Anong pagkakataon? Sabay-sabay nilang tanong. Nangako si Jack na bibigyan ako ng $20 milyong sa kaarawan ng matandang master. Isa pa, dahil binugbog niya si Ivan, kailangan niyang bayaran siya ng $10 milyong bilang karagdagan sa pagbibigay sa ating matandang amo ng Reg Along higit sa 10 milyon. Tumanggaw si Fiona. So, iyon ang buong sitwasyon. Talaga. Kahanga-hanga. Walang pag-aalinlangan na mabibigo siyang bawiin iyon. Pagkatapos, sipin siya ni Selena. Tunay na kamangha-mangha. Oo. May mga 20 araw pa bago ang kaarawan ng matandang master, at naroon ang aming pamilya Hugo. Interesado akong makita kung paano ipapahiya ni Jack ang sarili niya. Ang parehong mga young master ay mukhang napakasaya. Kawakas ay nasilip nila ang pag-asa. Maswerte si Jack noon. Hindi siya binugbog hanggang mamatay ni O'Neil at sa halip, nasa panig niya ang swerte. Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng silver lining sa kanilang ulap. Talagang iniisip ko na maaaring gawin ito ni Jack. Sabi ni Fiona sabay tawa ng mapait habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ba kumikita siya ng $20 million a month ngayon? Close daw siya ni Miss Tanya, and he'll request for a advance payment of 2 months. Tapat na iyon. Kung titignan sa itsura niya, parang hindi siya nagsisinungaling. Nang marinig iyon, nagalit ang dalawang young masters. Natikman na nila kung ano ang pakiramdam ng ang isa ay nahulog sa impyerno mula sa langit sa isang iglap. Ang isang regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon ay medyo bihira. Handa na ba siya sa Reg Along iyon? Sabi ni Neil pagkatapos ng ilang pag-iisip. Siya. Paano siya nagkaroon ng pera ngayon, gayon pa man? Magkita na lang tayo. Natatawang wika ni Fiona. Sa sandaling ito, nagngangalit si Ken at naglabas ng isang pakete na may hindi pamilyar na sangkap. Ibinigay ito kay Fiona, sinabi niya, Tita, umaasa ka rin na mapapangasawa ang iyong anak sa isang taong may kakayahan, di ba? Hindi mo nais na magdusa ng ganito sa natitirang bahagi ng iyong buhay, oo. Ay dissolve ito sa tubig o anumang inumin at ipainom ito kay Jack. Magiging maayos ang lahat kapag namatay na siya. Lason. Napabuntong hininga si Fiona nang marinig iyon, at pati ang kanyang ekspresyon ay nagbago. No way? No? Mariing tinanggihan niya ito. Bagaman ayoko kay Jack at sobrang paghihirap niya sa amin, wala akong magagawa ng ganito. Masyadong makasalanan ito. Mukhang parehong handa sina Ken at Neil. Nagkatitigan sila bago naglabas ng card at inilagay sa harap ni Fiona. Pera. Umunat ang noo ni Fiona nang makita ang card. Tagumpay na tumawa si Ken. Mayroong 100 milyon dito. Isang buong 100 milyon dito. Kung tutulungan mo kami, magagarantiyahan mo ang kaligayahan ni Selena at magkakaroon ng masayang buhay sa lahat ng perang ito. Hindi ba magandang bagay iyon? 100 milyon. Napabuntong hininga si Fiona, isang maririnig na lagok ang sumunod. Kabanata 310. Nanlaki ang mga mata ni Fiona sa mga platito nang marinig niyang may 100 milyon ang card, parang babagsak ang mga mata niya sa lupa. Maging ang kanyang paghinga ay nahihirapan. Ito ay 100 milyon. Para sa pamilya Taylor, ito ay isang malaking pera.
Kung ang perang ito ay sa kanya lamang ang gagastusin, hindi na niya kailangang mag-alala sa buong buhay niya. Magiging maganda ang buhay ng kanyang pamilya, at hindi mahalaga kung babalik sila sa pamilya Taylor o hindi. Parehong natuwa sina Ken at Neil sa reaksyon ni Fiona. Nangangahulugan ito na wala silang gagawin upang sipin si Jack sa larawan. Bukod dito, kung si Selena mismo ang humiling ng diborsyo, wala nang magagawa si Jack kundi sumunod sa kabila ng kanyang pagiging walang hiya. Hindi nila inaasahan na magiging hindi epektibo ang pamamaraang iyon dahil maghihintay pa sila ng 20 araw. Bukod dito, pagkatapos pakinggan ang sinabi ni Fiona, maaaring aktwal na makapag-fork out si Jack ng 40 milyon sa araw na iyon. Ang kanilang unang plano, nasira. Sa makatuwid, kailangan nilang magpatuloy sa kanilang pangalawang plano. Dahil talagang mahal ni Fiona ang pera at walang sino man ang tatanggi sa pera, basta pumayag siyang makipagtulungan sa kanila para lasunin si Jack, magtatagumpay sila sa kalagitnaan. Nag-aalala sila na baka isipin ni Fiona na napakaliit ng pera, kaya nagngangalit silang dalawa at bawat isa ay naglabas ng 50 milyon para bayaran ang $100 milyong na suhol. So ano sa tingin mo? 100 million na po tita. For your happiness and for Selena's sake to marry someone decent, magkakaroon ka ng 100 million pagkatapos mong ipainom ito kay Jack. Agad namang nag-sweet talk si Ken sa kanya. Oo. Maaari kang makakuha ng bagong bahay, o maaari mong gibain ang sa iyo at muling itayo ang isang mas malaking mansyon sa ibabaw nito. Sa pera, ang iyong anak ay mabubuhay ng mas magandang buhay. Kung tungkol sa kamay ng iyong anak na babae, hindi mahalaga kung pakasalan niya ako o siyang Master Ken. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagpapakasal sa isang retiradong veterano, tama ba? Tinimulan na rin siyang hikayatin ni Neil. Inikayat niya ito habang inulit, mayroong 100 milyon dito. Tama, tama, tama. 100 milyon. 100 milyon. Ang pinay-anim na zero. Tita, naniniwala ako sa iyo. Sabay na nagsalita ang dalawa. Naantig ang puso ni Fiona. Gusto niya ng ganito kalaking pera. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, pilit niyang ibinalik sa kanila ang card ng may buntong hininga. Kalimutan mo na lang iyon. Bakit? Tita, ito ay nangyayari na 100 milyon. Ayaw mo ba ng pera? Oo, auntie. Isipin ng iyong pamilya at ang magagandang araw na maaari nilang mabuhay sa hinaharap. Not to mention, hindi ba dulot ni Jack ang 5 taong paghihirap na dinanas ninyo? Talagang tinanggihan sila ni Fiona noong malapit na silang magtagumpay. Dahil dito, natahimik sina Young Master Ken at Neil. Napabuntong hininga si Fiona. Kung ito ay ibang bagay, gagawin ko, ngunit ito, well, hindi ko magagawa. At saka, isa siyang buhay at humihinga na tao. Paano ako makakapatay ng tao? Tsaka maso na ring bata si Kylie kaya paano ko ito pakikitungo sa kanyang ama? Hindi ako papayag na mabuhay si Kylie na walang ama. Pamandong hininga si Fiona at sinabing, bagaman walang pera si Jack at medyo mahirap, hindi siya masamang tao. 100 million lang naman. At hanggat ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya, magkakaroon din tayo ng perang ito. Mapait na tumawa si Fiona habang idinagdag. Kinikilala ko ang inyong mabubuting kalooban, pareho kayong mga young master, ngunit ang pagpayag sa akin na pumatay ng isang tao para sa pera ay isang bagay na hindi ko magagawa. Hindi banggitin, pinalayas ni Jack ang mga kaaway sa mga frontline. Kung wala siya, talo tayo. Sa tingin mo ba ay magiging tahimik ang buhay natin ngayon kung wala siya? Pareho silang natahimik matapos ang pahayag ni Fiona. Ang pamamaraang ito ay talagang isang maliit na underhanded, ngunit si Jack ay talagang makakalaban. Upang maalis siya minsan at para sa lahat, pareho silang kailangang magagawa ng mga ideya. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.